Bakit maraming mga mambabatas, lalong-lalo na si Senate President Tito Soto, nanggagalaiti at galit na galit sa Supreme Court hinggil sa pagbabasura ng temporary restraining order ng mga mambabatas na nagsampa ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Ang Korte Suprema, siya yung pinakamataas na sangay ng hudikatura dito sa ating bansa. Kung walang Korte Suprema, mga kababayan, ay magkagulo ang ating bansa at walang galang ang mga tao sa batas. Kaya mayroon tayong Korte Suprema, Supreme Court, pinakamataas sa lahat ng mga korte sa buong bansa. So ngayon balikan natin ito si Senate President Tito Soto, mga kababayan. Sa aking sariling pananaw ito bakit galit na galit at mukhang nilalait, pastangan niya yung Korte Suprema dahil sa maling desisyon umano. Pumabor umano ang Korte Suprema sa mga Duterte. Hindi daw tinitingnan ng Korte Suprema ang kahalagahan ng impeachment, articles of impeachment na inihain ng Kongreso laban sa pangalawang Pangulo natin. Ano bang mayroon? Bakit si Senate President Tito Soto na gustong-gustong ma-impeach ito si Vice President Sara Duterte, mga kababayan? Malaki ang pakinabang ni Tito Soto kapag ma-impeach ang pangalawang Pangulo natin. Una, kapag ang pangalawang Pangulo natin ay ma-impeach, ang presidente ay mag-nominate yan siya. Mag-nominate yan siya ng halili sa Vice President from the Congress and the Senate. So, pagbubutuhan yan. So, the first pick niyan is the Senate President and the Speaker of the House. So, siyempre sila yung pinuno ng mababang kapulungan at saka sa Senado. Si Tito Soto, sa tingin niya, siya yung pinaka most qualified na magiging nominee ni President Bongbong Marcos kapag ma-impeach si VP Sara. Pangalawa, dahil ngayon sa kasalukuyang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo natin na sinasabi umano na diverticulosis nito ay lumala at mayroon ding mga balibalita na stage 4 colon cancer na daw ito, umano. Ngayon, kapag mamalasin ang Pangulo natin, mga kababayan, at mamatay dahil sa karamdaman, so ang Vice President, siya yung automatic na halili. So na-impeach si VP Sara, namatay si President Bongbong. The first nominee niyan is the Senate President. So depende yan kung sinong mauna sa kasalukuyang sitwasyon hindi lang ma-impeach si VP Sara kung sakaling mamatay ang Pangulo natin. Mamatay ang Pangulo natin, ma-impeach ang pangalawang Pangulo natin, sinong makabenepisyo? Si Senate President Tito Soto, mga kababayan. So kung mangyari man ang dalawang senaryo, mga kababayan, automatic ito si Tito Soto ang magiging Pangulo natin. Kapag makaupo na si Tito Soto bilang acting president, mga kababayan, mag-nominate na naman siya. Siya yung may kapangyarihan as an acting president dahil wala na yung presidente natin. Wala na yung
vice president natin. Siya na yung acting president. Mag-nominate siya sa lower house at saka sa Senate kung sinong gusto niyang magiging acting vice president. The same procedure noong si Bongbong Marcos pa at si BP Sara pa ang nanunungkulan. So ngayon, advance tayo ha. Ma-impeach si BP Sara, mamatay si Presidente Marcos. So Senate President is the acting president. Ngayon sa batas mga kababayan, within 7 days sa pag-call ng desisyon, halimbawa, si Tito Soto na yung acting president, magtipon-tipon yang Senado at saka Kongreso, magkaroon yan ng emergency meeting or anong term nila dyan. Ngayon, sa batas, kailangan na mag-declare ang acting president ng special presidential and vice presidential election. Within 45 to 60 days, kailangan magkapagdeklarasya ng special election. Kapag lumampas ang vacancy sa president at vice president bilang acting si Tito Soto, kapag lumampas yan ng 12 months to 18 months na hindi magkakaroon ng special elections, manatili ang acting president hanggang sa susunod na presidential and vice presidential election sa May of 2028. So mga kababayan, isa yan sa dahilan kung bakit nanggagalaiti itong mga ibang mga mambabatas na gustong-gusto nila na mawala si Presidente Marcos at saka si BP Sara. Ito ang dahilan nila mga kababayan. Gustong-gusto nilang iluklok si Senate President Tito Soto, lalong-lalo na itong mga pinklawan, dilawan, itong mga pulahan, disadvantage din nila ito. Kasi kapag si Tito Soto ang magiging acting president mga kababayan, wala nang special election mangyari niyan. Uupuan na nila yan hanggang sa pagdating ng 2028 presidential election. So maraming pwedeng mangyari kung halimbawa ay mamatay ang presidente natin at ma-impeach si BP Sara. Yan ang mga posibilidad na magiging acting president ito si Tito Soto, at siyempre siya yung mamili ng kahalili ng vice president. So magiging Soto Lacson ang lalabas nito. Kung mamalasin ito si BP Inday at saka madido ito si Pangulong Marcos mga kababayan. So antabayan na natin ang magiging mangyari sa mga hinaharap natin mga kababayan. Manatili tayong magmatyag, manatili tayong makikialam at makikibakas sa mga nangyari ngayon sa ating bansa. Ipanalangin din natin ang ating inang bayan para sa kapayapaan, kaligtasan at kaunlaran. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas.